2023 at Best Public Service Radio Host Awardee Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod at isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakaasahan yung gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Ang balita ay hindi humihinto. Mga pangyayari sa amang dako, ibabalita kahit Sabado. Narito ang mga batikang tagapag-ulat. DWIZ Senior Reporter Raul C. Esperas at Rotary Club Best Reporter Awardee Celi Ortega Bueno. Magandang tanghali, araw ngayon ng Sabado, huling Sabado sa buwan ng Enero, January 31, 2026. Sumasa inyong IC Balita Nationwide at kami po inyong magiging tagapagbalita. Sa ngalan ni Patrol 45, Raul Esperas, ako po si Angel Reñon. At ako naman po inyong lingkod, Celi Ortega Bueno. DWIZ Balita, Sabado! At ngayon sa headlines ng mga balita, Shearline magdadala ng kalat-kalat na pagulan sa malaking bahagi ng bansa. One strike policy laban sa katiwalian, pinaigting ni Public Works Secretary Vince Dizon. Congressman Leandro Leviste humihirit ng 6-month travel clearance para makabiyahe sa halos 20 bansa. Pamahalaan, tuloy-tuloy ang mga ginagawang hakbang upang mapababa ang pamasahe sa mga domestic flights. Pag-angat ng turismo, ibinida ng pamahalaan sa mga ASEAN partners. Balita sa ibayong dagat, 41 armed fighters patay matapos makipagbakbakan sa mga security forces ng Pakistan. Sa larangan ng palakasan, kampyonato sa PBA Philippine Cup, abot kamay na ng San Miguel Beermen. Sa balitang pangkalusugan, saging nakatutulong sa pagkontrol ng alta presyon o mataas na blood pressure. Alamin natin mamaya. At balita mula sa mundo ng showbiz, dating child star na si Serena Darrell Paul. Inulan ng mga pagbati matapos isilang ang kanyang ikalawang anak. DWIZ Balita, Sabado! At ngayon sa detalye ng mga balita, magdadala ng kalat-kalat na pagulan sa malaking bahagi ng bansa ang Shearline. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, inaasahang makararanas ng maulap na kalangitan na may pagulan ang Visayas at ilang bahagi ng Bicol at Mindanao. Nagbabala ang PAG-ASA sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makararanas ng katamtaman hanggang malakas na pagulan. Samantala, mararanasan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa ang bahagyang maulap na kalangitan na may panakanakang pagulan dahil sa northeast monsoon. Suspendido naman ang 3 opisyal ng Department of Public Works and Highways sa ikalawang distrito ng Pampanga dahil sa alegasyon ng panghihingi ng komisyon sa mga proyekto. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, ang mga nasabing opisyal ay humihingi umano ng hanggang 8% bilang komisyon sa mga proyekto. Agad na ipinatupad ang suspensyon habang isinasagawa ang masusing investigasyon sa insidente. Binigyang din ni Dizon na kakasuhan at tuluyang tatanggalin sa serbisyo ang mga mapatutunayang sangkot bilang bahagi ng One Strike Policy laban sa katiwalian. Samantala, kinumpirma ni Batangas sa 1st District Representative Leandro Leviste na posible siyang mga ibang bansa sa gitna ng mga kontrobersyang nakadikit sa kanya. Ayon kay Congressman Leviste, humihingi siya ng 6 na buwan na travel authority mula sa liderato ng Kamara matapos umanong sabihan ng Administrasyong Marcos na pansamantalang lumabas ng bansa upang maiwasan maglabas ng ebidensya kaugnay ng mga maanumalyang proyekto ng DPWH. Dagdag pa ni Leviste, kinausap ng ilang miyembro na administrasyon ang kanyang ina na Senator Loren Legarda tungkol sa kahilingan nito, ngunit hiniling din ng mga itong huwag pangalanan. Gayunman, iginiit ng bagitong mambabatas na nais pa rin niya magtrabaho sa Kamara hanggat kinakailangan siya rito.
Sakaling payagan ng Kamara, nais bisitahin ni Leviste ang halos 20 bansa na may malalaking Filipino community kabilang na ang Netherlands at Portugal. Tiniyak naman ng Civil Aeronautics Board o CAB na may mga hakbang na ipinatutupad upang mapababa ang pamasahe sa mga domestic flights sa bansa. Kinilala rin ng CAB ang hinaing ng publiko kaugnay ng mataas na presyo ng ilang airline tickets at sinasabing kumikilos ito alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga hakbang na ang pagpapahaba ng mga runway upang makalapag ang mas malalaking eroplano na simulan na sa Antique at inaasahang sisimulan na rin sa Busuanga. Paliwanag ng CAB, mas mataas ang pamasahe kapag turboprop o mas maliit na eroplano ang gamit na depropeller na karaniwang limitado sa nasa 72 pasahero. Umabot na sa 91.8 billion US dollars ang ambag ng travel at tourism sa ekonomiya ng Pilipinas. Ito ayon sa 2025 World Travel and Tourism Council Economic Impact Report. Ibinida naman ng Department of Tourism na patunay ito ng mahalagang papel ng sektor sa paglago at katatagan ng ekonomiya ng bansa. Ipinisinta ang ulat sa pulong ng mga Tourism Minister ng Southeast Asia Cebu City na pinangunahan ng Asian Development Bank. Batay sa report, 19.9% na ekonomiya ng Pilipinas ay mula sa turismo, mas mataas kumpara sa ilang malalaki ekonomiya sa rehiyon tulad ng Indonesia, Thailand at Singapore. Sa iba pang detalye ng balita, muling ipinagdiwang ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang positibong pagbangon ng sektor ng turismo matapos may tala ang 144 million na international travelers sa rehiyon noong 2025. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, lumampas na ito sa pre-pandemic level na 143.6 million na turista noong 2019, batay na rin sa paunang datos ng ASEAN. Sa joint statement ng ASEAN Tourism Ministers, sinabi ni Frasco na patunay ito ng tuloy-tuloy na pag-angat ng turismo, bunga ng mas pinahusay na connectivity, mas sari-saring tourism offerings at mas agresibong promosyon. Isinagawa ang 2026 ASEAN Tourism Ministers Meeting at iba pang matataas na antas ng talakayan sa loob ng 3 araw na ASEAN Tourism Forum na ginanap sa Cebu mula Enero 28 hanggang kahapon Enero 30. Samantala, tinabatid ng Marcos administration sa isang opisyal ng South Korea ang patuloy na pagpapalakas ng seguridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga dayuhang turista. Ito pinaabot ni Tourism Secretary Cristina Frasco sa isang bilateral meeting sa ASEAN Tourism Forum na ginanap sa Cebu. Tinalakay rin sa pulong ang pagpapalawak ng air connectivity sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Layunin ng dalawang panig na mapalakas ang tiwala ng Koreanong turista o mga Korean tourists at higit pang mapaigting ang ugnayan sa turismo ng dalawang bansa. Plano naman ng Asian Development Bank o ADB na maglaan ng hanggang 3 bilyong US dollars para sa mga tourism investments sa Southeast Asia hanggang sa taong 2030. Ayon kay ADB Vice President Scott Morris, ipinapakita nito ang matibay na kumpiyansa ng bangko sa mahalagang papel ng turismo sa paglago ng ekonomiya ng rehiyon. Buo rin ang suporta ng ADB sa bagong inilunsad na ASEAN Tourism Sectoral Plan o ATSP 2026 to 2030 na naglalayong gawing isang unified destination ang Southeast Asia. Nakatuon ang plano sa 5 pangunahing prioridad kabilang ang pagpapalakas ng tourism workforce, resilient tourism, seamless travel, digitalization at product diversification. Oras 15 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. DWIZ Balita, Sabado! Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Kung sakaling makalimutan mo ang password ng inyong Wi-Fi, narito ang simpleng paraan para malaman mo ito gamit ang ibang connected device. Step 1. Tumungo ka sa Wi-Fi settings ng phone.
Step 2, pindutin ang Wi-Fi network kung saan ka nakakonect dati. Sa gilid nito, pindutin mo naman ang gear icon para sa settings. Step 3, sa bottom part ng screen, pindutin mo ang QR code na icon at i-screenshot mo ito. Step 4, buksan mo ang Google at pindutin mo sa search bar ang camera icon o ang Google Lens. At step 5, iselect mo ang screenshot ng QR code at maaari mo nang ma-view ang Wi-Fi password. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Nagkalat ang mga peking balita, mga peking produkto, peking seller, mga panlulokong gusto lang kumita ng pera at minsan buhay ang kapalit sa hangarin ng DWIZ na ibigay ang tamang balita, tamang paglilingkod, hatid sa bayan ang bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Abangan sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 Nationwide. Ikalat ang tama, bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ, Sabado, 3 p.m. Sa mga balita, formal nang isinalin kamakailan ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang ilang ambulansya at iba pang medical equipment at supplies sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Pinangunahan ni PCSO Chairman Felix Reyes ang turnover ceremony para sa 2 patient transport vehicle, 3 hygiene kits, 300 safety preparedness kits at 30 wheelchair na makatutulong sa pagpapalakas sa pagresponde ng mga lokal na pamahalaan sa mga sakuna at iba pang insidente. Tinanggap naman ni Batangas Vice Governor Hemilando Mandanas ang mga naturang donasyon na ikakalat ng lokal na pamahalaan sa iba't ibang bayan sa buong lalawigan. Ayon sa Batangas LGU, ilalagay ang mga ambulansya sa Kalatagan Medicare Hospital at Laurel Memorial District Hospital upang lalong mapabilis ang paghahatid sa mga pasyente sa mga ospital sa mga nasabing bayan. Kaugnay niyan, aabot sa 26.5 million pesos ang inilabas ng Philippine Charity Sweepstakes Office bilang mandatory contribution nito sa ilang ahensya ng pamahalaan. Pinangunahan ni PCSO General Manager Melquiades Robles ang pagbibigay ng tseke sa mga kinatawan ng Commission on Higher Education, National Council on Disability Affairs at Philippine Sports Commission. Nabatid na umabot sa 25.8 million pesos ang natanggap ng CHED mula sa PCSO, habang halos 397,000 pesos ang natanggap ng NCTA at halos 276,000 pesos naman sa PSC. Ayon sa PCSO, ang donasyon ay bahagi ng legally mandated shares nito mula sa taya ng mga manlalaro ng loto na anilay magagamit upang suportahan ang mga nasabing ahensya sa kanilang layunin na mapabuti ang mga programa ng pamahalaan sa edukasyon, social welfare services at sports development. Samantala, binuksan ng Department of Public Works and Highways sa Northern Mindanao ang detour road malapit sa pinangyarihan ng landslide sa Palacapao, Quezon, Bukidnon. Ayon sa DPWH, 75% ng natapos ang pag-aspalto sa nasabing daan na magsisilbing alternatibong daanan matapos masira ang bahagi ng Bukidnon, Davao Road dahil sa landslide noong nakalipas na buwan na Oktubre. Patuloy pa rin nila ang pag-aaspalto sa natitirang bahagi ng daan upang patuloy na itong magamit ng mga motorista. Dagdag pa ng DPWH 10, lalagyan na rin nila ng slow protection system, kanal at iba pang paraan para maiwasan na muling masira ang daan tuwing tag-ulan. Magpapatupad naman ang Commission on Elections ng gun ban at checkpoints sa 8 barangay sa 2nd distrito ng Antipolo City para sa special election sa Marso 14.
Ayon sa COMELEC, tatagal ang election period mula Pebrero 12 hanggang Marso 19. Isasagawa ang espesyal na halalan upang punan ang bakanteng pwesto na iniwanan ng namayapang kinatawan ng nasabing distrito na si Congressman Romeo Acop. Saklaw ng gun ban ang pagdadala ng armas, explosives at iba pang mapanganib na kagamitan habang magbubukas din ang COMELEC ng aplikasyon para sa exemption sa itinakdang petsa. Alamin muna natin ang report mula sa labas. Dalawang magkahiwalay na sunog na ganap sa Cavite kahapon. Detalye mula kay Arman Cambe. Arman? Good afternoon, Steli. Dalawa na naman sunog ang iniulat na naganap kahapon sa lalawigan ng Cavite. Unang iniulat ang sumiklab na apoy sa Punta Uno, Kiskisan Street sa Tansa, Cavite. Base sa report ng Bureau of Fire and Protection, may ilang bahay ang natupok na apoy, ngunit wala namang nasawi o nasugatan sa insidente. Ito ang ikalawang sunog na naganap sa bayan ng Tansa sa loob ng 1 linggo. Sumiklab din ng apoy sa Barangay Talaba 2, Bacor, Cavite, dakong 10:00 ng umaga kahapon. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog bago ideklarang fire out ang nasabing insidente. Ang ilang struktura ng sunog sa nasabing lugar at inaalam pa ng Bureau of Fire and Protection ang halaga ng natupok na ari-arian. Arman Cambe mula Calabarzon, nag-uulat pa simpila may todo lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita, Sabado! Sa iba pang tampok na balita, handa na ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte sakaling muling magsampa ng impeachment complaint laban sa kanya. Ito ang sinabi ng pangalawang Pangulo matapos pagtibayin ng Korte Suprema ang desisyon nito na unconstitutional ang isinampang impeachment complaint ng Kamara noong nakaraang taon. Ayon pa kay Vice President Duterte, sinimulan na ang pagbubuo ng kanyang legal team noon pang huling quarter ng 2025. Samantala, nilinaw ng Korte Suprema na ang 1-year ban ay nagsimula noong Enero 14, 2025 kung kailan isinumite ang unang impeachment complaint laban sa Vice Presidente at hindi noong Pebrero 6 noong nakaraang taon. Gayunpaman, wala pang detalye kung kailan maisusumite ang panibagong impeachment laban kay VP Sara. Samantala, nanindigan si House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na hindi pa rin ligtas si Vice President Sara Duterte sa impeachment. Iginiit ni Representative De Lima makaraang ibasura ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng Kamara at pagtibayin ang nauna nitong desisyon na unconstitutional ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon kay De Lima, nakabatay sa teknikalidad ang pasya ng kataas-taasang hukuman at maaaring magamit ito sa mga susunod na paghain ng impeachment complaint. Nilinaw ng kongresista na hindi maituturing na tagumpay sa panig ni VP Sara ang SC ruling dahil hindi nito nalinis ang kanyang pangalan mula sa mga aligasyon na nakapaloob sa kinaharap niyang impeachment case. Kabilang na niya ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at iba pang related high crimes na naging basihan ng mga complainant. Iginiit naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, na isa sa mga rekomendasyon ng kanyang komite kaugnay sa investigasyon sa maanomalyang flood control projects ang pagbibigay ng dagdag kapangyarihan sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Senador Lacson, kabilang dito ang posibilidad na pahintulutan ng ang ombudsman na mag-deputize ng mga pribadong abogado bilang mga prosecutor, gayon din ang pagkakaroon nito ng sariling law enforcement arm na maaaring magsagawa ng search warrant at follow-up investigation sa mga kasong may kinalaman sa katiwalian. Ipinunto ng senador na sa kasalukuyan, umaasa lamang ang ombudsman sa tulong ng iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation pagdating sa pagpapatupad ng batas. Ibinahagi rin ng Blue Ribbon Committee Chair na halos tapos na ang komite sa pagbabalangkas ng partial committee report kaugnay ng flood control anomaly at matapos anya itong iharap sa plenaryo, maaari pa silang magsagawa ng isa o dalawa pang pagdinig bago tuluyang isara ang investigasyon.
Kinumpirma ni House Majority Leader Sandro Marcos na hindi siya dadalo sa pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment complaints na inihain laban sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Congressman Marcos, nag-inhibit na siya sa lahat ng proseso na may kinalaman sa impeachment complaint ng kanyang ama, kasama na rito ang pagdinig ng Justice Committee kung saan ang kanyang papel ay limitado lamang sa pagiging ex officio bilang House Majority Leader. Iginiit ng presidential son na magtatrabaho ang Justice Panel independently o malaya at naaayon sa Constitution at rules ng Kamara. Matatandaang nakatakda sa Lunes, February 2, ang pagsalang ng mga reklamo kay Pangulong Marcos matapos itong i-refer sa plenary ng House Committee on Rules sa Justice Panel. Iginiit naman ng Malacanang na magpapatuloy pa rin sa pagtatrabaho ang Independent Commission for Infrastructure sa kabila ng mga umuugong na balita at kabi-kabilang panawagan na buwagin na ang komisyon. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hinihintay pa ng Pangulo ang binubuong report ng ICI kaugnay sa mga ginawa nilang investigasyon sa mga opisyal at iba't ibang infrastructure projects. Ayon kay Undersecretary Castro, kapag natanggap na ng Pangulo ang kopya ng ICI report, saka pa lamang malalaman kung ano ang susunod na yukto para sa komisyon. Wala anyang itinakdang deadline o palugit si Pangulong Marcos para maisumite ng ICI ang kanilang report. Nilinaw naman ni Yusek Castro na walang nasasayang na pera ng taong bayan sa operasyon ng ICI dahil patuloy ang pagtatrabaho at pagtanggap ng mga ito ng mga dokumento para sa investigasyon. Inaalam na ng Malacanang kung ano pa at kung may posibleng mga bagong kasong iniimbestigahan ang ICI na bukod o may kinalaman sa flood control scandal. Lumako tayo sa Central Luzon. Tatlong matataas na opisyal ng DPWH Pampanga 2nd District Engineering Office sinuspinde. Detalye mula kay Johnny Gole. Yes, tatlong opisyal o matataas na opisyal nga mula dito sa Pampanga 2nd District Engineering Office. Itong pinasuspinde ni DPWH Secretary Vince Dizon sa kanilang mga pwesto dahil sa gagawing malalimang investigasyon tungkol doon sa isyu na umano'y panghihingi nila ng komisyon sa mga ipinapagawang proyekto ng DPWH dito sa kanilang nasasakupang distrito. Kinilala itong mga naturang opisyal ng DPWH sa Pampanga 2nd District Engineering Office na sina Engineer Ranilo Magtoto, Chief Maintenance Arnold Domingo, at itong si Jefferson Ginto, kapwa nakatalaga sa construction section nitong nasabing engineering office. Ayon dito kay Secretary Dizon, ang suspension order para sa tatlong opisyal ay alinsunod na rin sa one-strike policy ng ahensya. May kinalaman sa mga kawani o opisyal ng ahensya na madadawit sa kanilang o ang kanilang mga pangalan sa anomalya, kabilang na rito yung extortion o pangingikil sa pamamagitan nitong ipinapagawang proyekto ng DPWH. Bagamat hindi pa naman pinal itong natanggap na sumbong kay Secretary Dizon laban dito sa tatlong akusado dahil kailangan pa umanong magpaliwanag ng mga ito tungkol sa akusasyon laban sa kanila. Ayon pa rito kay Secretary Dizon, sa lalong madaling panahon ay ilalabas ang resulta ng investigasyon at pag merong matibay na ebidensya at mapapatunayang sangkot nga itong nasabing mga matataas na opisyal ng DPWH-DEO, malamang na masisibak sila sa kanilang mga tungkulin. Mula dito sa gitnang Luzon, ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol. Nagulat, simple lang may todo lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita, Sabado! Tumanggap naman tayo ng patrol report. Santo Cristo flyover sa Pampanga popondohan ng pamahalaan para maibsan ang trapiko sa Angeles City. Ang detalye niyan mula kay Patrol 38, Jen Patrolya. Maglalaan ng pondo ang Department of Public Works and Highways sa Santo Cristo flyover na magsisilbing alternatibong ruta upang maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa MacArthur Highway sa Angeles City, Pampanga. Kasunod ito ng inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos matuklasan na halos 3 taon nang ginagawa ang 1 kilometrong flyover simula noong 2023 na maaari sanang natapos sa
kalahating taon kung hindi dahil sa staggered o tingitinging budget. Ayon kay Secretary Dizon, ipinag-utos niyang pondohan na ng buo ang proyekto upang matapos ito sa Hunyo ng susunod na taon at mapagaan ang daloy ng trapiko sa lugar. Narito ang tinig ni DPWH Secretary Dizon. Para matapos natin to next year, popondohan na natin ang buo. No, para by June or the second half of 2027, tapos na to. Hindi na tayo, ayaw na nating mauhit yung sa friendship na pinakamatagal na flyover sa history ng Pilipinas, ginawa yun. No, ayaw na nating mauhit yun. So, ito by next year, so 1.5 years, tapos na tayo. Para ma-decongest na yung traffic dito sa MacArthur. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat. Sa himpilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pang detalye ng ating mga balita, dalawa ang naghati sa 33 million peso jackpot ng Megaloto 645 draw noong Enero 21. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office, isang manggagawa sa sektor ng transportasyon na taga Davao City at isang seafarer na hindi tukoy kung saan nakatira ang mga maswerteng mananaya na nakakuha ng winning combination na 28, 12, 2, 15, 23 at 13. Ayon sa mananayang taga Davao, ang mga numero sa winning combination ay petsa ng kaarawan at edad ng kanyang pamilya at nais niyang gamitin ang napanalunang jackpot upang bumili ng isang simpleng bahay. Maaari rin anyang ipamuhunan ang natirang halaga sa ilang taxi unit at isang maliit na grocery store upang suportahan ang pangangailangan ng kanyang mga mahal sa buhay. Samantala, sinabi naman ng mananayang Marino na nauna na siyang nanalo ng consolation prize matapos makuha ang 5 sa 6 na numero ng isang winning combination ilang taon na ang nakakalipas. Dagdag pa niya, hindi niya muna kukuhanin ang kabuuang halaga ng kanyang napanalunan dahil nais pa rin niyang magtrabaho sa karagatan. Ngunit kinukonsidera na rin niyang magretiro sa loob ng 5 taon upang gamitin ang prize money sa pagpupundar ng isang payak na negosyo at suportahan ang isang simpleng buhay. Nakipagkita naman si PCSO General Manager Melquiades Robles sa dalawang maswerteng mananaya upang personal na i-congratulate ang mga ito at iginiit na mahalaga ang masinop na financial management. Hinimok din ni Robles ang dalawang nanalo na maging marunong sa pamumuhunan ng kanilang napanalunan at panatilihin ang isang low-key lifestyle upang magamit sa wasto ang kanilang napanalunan. At mapalad ho tayo dahil ating mga kapanayam ang chairman ng Senate Committee on Games and Amusement. Gayun din siya po ang chairman ng Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development at incoming chairman ba ng Committee on Foreign Relations, Senator Erwin Tulfo. Hi sir, magandang tanghali po. Magandang hapon po, Senator. Hi, Miss Ellie, sir. Magandang tanghali. Parang naninibago ako doon. Bakit parang lahat na kayo alam yung chairman ng Foreign Relations ako, hindi pa ako natimbrehan. Nababasa ko lang yan, Miss Ellie. Nasabihan na ba kayo? Sir, kasi si SP Soto, ang una niyang sinagot sa amin, under consideration. Pero itong si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, kinonfirm na niya na abisuhan na daw po si Senator Amy Marcos na papalitan na siya bilang chairman ng Committee on Foreign Relations. Kaya ang tanong ko, handa na po ba kayo na maging chairman ng naturang committee? Actually, nabanggit yan doon sa aming informal doon sa lounge namin Opo. na tungkol dyan sa foreign relations. Sabi ko, kailangan nating kausapin ho muna ninyo si Madam Amy para hindi magalit. Ang sagot naman sa akin actually, Sen, pang majority yan, hindi naman pang minority ang foreign relations. So sabi, hindi binibigay talaga sa minority yan. Kaya sabi nila,
ang paliwanag, binigay yan kasi may tatapusin siyang treaty. Sabi ko, ganun po ba? Pero sabi ko, just the same, boss, baka po pwede kausapin niyo na maayos yung Ali kasi baka ako tamaan. Kaya pala, I'm out of town right now, Miss Ellie, kanan. po. Sabi ko, bakit mga banat sa akin sa mga social media? Ano ba ito, mga parang galit na galit, yung mga maraming galit na galit. Yung pala yung announcement na yan. Kasi hindi, nandito ako sa out of town, nagbabakasyon lang. Usual, pag bakasyon, hindi ako nagmamonitor ng social media, Miss Ellie. So, Pero nagulat na lang ako ngayong umaga. Ang dami mga banat-banat. Sabi ko, Ay, Diyos ko ganon. po. Sabi ko, ano ba? Kasi Oo. sabi ho, si Senator Juan Miguel Zubiri as Majority Leader ang nag-abiso na kay Senator Amy at mukhang next week i-manifest na po sa plenary yung talaga sa inyo bilang bagong chairman ng Committee on Foreign Relations. So, Well, ang masasabi ko lang dyan, Miss Ellie, tulad ng posisyon ng ating Pangulong Marcos, it's friend to all, enemies to none, ika nga. So, I mean, friends to all, enemies to none. So, ganun na yung susundin nating patakaran. Yung nga lang, marami nagtatanong sa akin, paano itong sa China? Sabi ko, kung gusto sila makipag-usap, wala namang problema tayo doon, kausapin lang natin. Pero, syempre, may mga hinihingi tayo, Michelle. Hindi naman natin iitsapwera sila kasi, ano pa ang saysay na sasabihin nating friends to all, enemies to none. Kung yung isang bansa na yan, hindi natin kakausapin. Yung alam, may pakiusap tayo, di ba? Yung lagi natin pakiusap na, hayaan yung mga mangingisda namin na mangisda dyan simula sa Baho de Masinloc hanggang doon sa Palawan. Hayaan lang, di ba? At hayaan din natin mga Coast Guard kung magsalubong-salubong sila sa West Philippine Sea o South China Sea man yung tawag nila, huwag naman nilang bombahin ng tubig. Ito ang mga dahilan. Nagagalit kasi ito ang China dahil nga sa mga ganyan, yung may mga bakit pa daw tayo nakikipag-sabwatan sa ibang bansa, sa Japan, sa US na may patrolya dyan sa South China Sea. Kasi nga, ang paliwanag lang dyan, kasi nga parang binubuli tayo. Pero kung siguro kung may peaceful coexistence sa Miss Ellie, siguro wala din na tayo mag-iimbita ng mga Japan, ng mga US para sa patrol, di ba? Kung peaceful coexistence, kung sila ang kasama natin sa paglalayag dyan, pag nagkakita yung Coast Guard nila at Coast Guard natin, hindi nila bobomba, hindi nila gagalawin, mas maganda siguro, di ba? Yun yung hangarin natin na we coexist dahil neighbors tayo, di ba? Magkapitbahay tayo, dapat magkasundo tayo, hindi mag-aaway tayo. So sir, kung sakali na maupo na kayo bilang chairman ng Committee on Foreign Relations, sa inyo po ba marirefer yung request na mag-conduct muna ng hearing doon sa resolution ni Senator Kiko Pangilinan na nag-express ng sense of the Senate ukol sa mga pagbatikos ng taga-Chinese embassy sa ilang mga government officials natin? I think so. At yan ang unang tatalakayin siguro natin pag-upo natin na yung issue na yan. Pero we really have to remember, kasi yung resolution is condemning. Well, karapatan naman natin we condemn, di ba? Pero yung beyond that, gaya nung narinig natin Pangulo noon na hindi siya papayag doon sa ideklarang persona non grata. Kahit ako, I mean, I don't like that kasi mangyayari dyan, magagantihan tayo, magiging persona non grata din yung ating ambassador doon at saka yung ating mga opisyal doon. So baka pauwin din dito. So sino na lang ang magbabantay, yung lalapitan ng mga kababayan natin doon, ng mga OFW, yung mga residente sa China, Miss Ellie. So, acceptable po sa inyo yung pag-reject ni Presidente sa ilang recommendation o panawagan na ideklara ngang persona non grata ito hong Chinese ambassador? Kasi when the President declares persona non grata, I believe, as to my understanding, ibig sabihin, umuwi ka na kasi hindi ka na namin kailangan. That's what persona non grata is. Pag nagkaganon, may karapatan din ang China na ideklara persona non grata ang ating ambassador, ang ating mission doon. Eventually, baka magsara yun. Paano na lang? Saan na pupunta yung mga kababayan natin na mga OFW, yung mga residente doon, mga passport renewal, etc., yung pangangailangan nila. Yun ang magiging problem dyan. I mean, pag diniklara natin persona non grata. So, kailangan talagang pag-aralan. Madali lang kasi sabihin yung stand natin nung nakaraang mga araw na binatikos natin yung isang opisyal nila dahil sa pagpipigil sa kalayaan natin sa pagpapahayag ng mga opisyal natin,
tama lang naman yun. Pero yung sasabihin persona non grata mukhang sobra. Magpapatindi Medyo- sa tension, sir. Magpapatindi sa yun sitwasyon. na nga, yun na nga yung, magiging resulta doon. So gusto natin, baka po pwede may mga other means pa. Sa bagay, marami din nagsasabi sa akin, puro lang tayo, diplomasya. Ganun talaga. Yan ang mga papel ng mga yan. Yung, ika nga, mga diplomatic corps dito sa ating bansa. Tayo din, nagpapadala tayo. Kailangan pag-usapan yan. So, pero yung persona non grata, medyo tama naman siguro yung tama yung ginawa ng Pangulo. Kasi pag dineklara natin persona non grata yan, pa yung ang asahan mo na yung ating embahada doon, baka may pasara din yung ating ambasador, yung ating mga embassy staff, yung ating consul, dapat deklarang persona non grata din. So we also have to balance, ika nga. Si Senator Amy, ang panawagan po niya, maghinay-hinay daw po sa pakikipagsagutan sa mga taga-Chinese Embassy sa halip igalang daw at pagkatiwalaan ng DFA sa pagtugon sa usapin dahil maaari daw huy makasira sa ating ugnayang diplomatiko at imahe ng Pilipinas kung makikipagsagutan daw ho tayo ilang opisyal na ating pamahalaan sa mga taga-Chinese Embassy. Siguro yung nasabi ng tatlong senador, ako, si Senador Risa at saka Senator Kiko Pangilinan, we were just, in particular na yung sa akin, it was just defending the freedom of speech. Meron tayo freedom of expression, nakapaloob. Yung pinopoint out ko lamang doon is, may karapatan kami sa aming bansa na sabihin yan. So, I am just stating a fact na may ganito sa amin na wala sa inyo. So hindi nyo pwede. Tsaka number 2, bisita lang kayo. Dapat hindi nyo papakialaman kasi we're in our constitution yung tinitignan natin, di ba? So siguro iba yung perception nila, wala sa kanilang ganun. Minsan na-realize ko after 24 hours, ay wala nga sa kanilang ganun, di ba? Walang freedom of speech. It is being curtailed. So I'm trying to understand. Siguro, pag tama, kung ikaw ay nasa foreign relations, siguro talaga kailangan tama din yung panindigan ng ating pamahalaan ni Pangulo Marcos. We have to be friends to everyone and make sure that we don't have enemies. So, may punto rin naman si Senadora Amy na siguro dahan-dahan. So, we really have to review, ika nga, pati mga polisiya natin. Kung gusto nila makapag-usap, then why not, di ba? We're open. Wala naman tayong dinidiman. Ang gusto lang natin, the same like what the President said before. Payagan naman yung mga fishermen natin. Huwag naman nilang saktan, tabuyin, di ba? Palayasin. Ganun din ating Coast Guard. Kung masalubong nila, huwag nilang bombahan ng tubig. Salubong lang naman sabihin natin. Maski na sabihin nila, karagatan nila yun, pero it's part of the international waters, di ba? I mean, freedom of passage. Ganun din naman sila pag pumapasok sila sa atin. Yun ang kailangang resolbahin siguro. Yung gusto ko na makausap ang embassy, and I want to sit down with the ambassador. Siguro sabihin ko, there are only things that we want. Let our fishermen fish on the Philippine waters, and then yung Coast Guard natin, huwag nyo naman bombahin. Baka po pwede we can coexist peacefully. So sir, kapag naging chairman ka na ng foreign relations, magkakanda ka ba ng hearing para pag-usapan ito in a diplomatic way? Kung baka usapin DFA and then ilang mga taga-Chinese embassy? O pwede Kung ba yun? papayag sila, we'll say, I'll sit down with the Foreign Affairs Secretary. Hindi kasi, pagdating sa ganyan, Miss Ellie, trabaho ng executive yan to dialogue with the Chinese embassy. Wala kaming karapatan dyan. Pero kung gusto ng DFA, the DFA will initiate na dialogue between the embassy, between the Chinese embassy, DFA and the Senate. Willing naman ako. Sure, sabi ko, why not? Para pag-usapan. Pero sir, may chance bang ma-adapt yung resolution ni Senator Kiko? Although nakakuha na yun ng enough signature, pero gusto pang magkaroon ng hearing ng minority, di ba? Particularly ni Senate Minority Leader Alan Cayetano. So, magkakanda ko ng hearing at eventually, sa tingin nyo, ma-adapt po yun? Kasi kita mo na, ikaw na may sabi, majority 15 already, tapos versus 9. So, definitely ma-adapt yun. And then, Wala sir, naman kasing kuhaan yun yung ano bang repercussion nun. It's just like, statement lang. we're just stating the fact na we don't like what they did. Yun lang naman sinabi natin. Wala namang mga ika nga parusa doon na sasabihin. It's just like condemning, ba?
Everybody naman can do that. So sir, ang tanging reason bakit papalitan Senator Amy dahil ito'y committee, major committee na dapat nasa kamay ng taga-majority. Hindi ho factor yung hindi sila pumirma sa resolution at hindi nag-express ng pagkondina doon sa ginawa ng mga taga-Chinese embassy. No, it's not like that. Even before nagkaroon ng sagutan, napag-usapan na yan dun sa, sa caucus. And not caucus, but sa caucus pala. Excuse me. Okay. Okay lang, Meron sir. akong yung anong tawag dito, yung acid reflux, Miss Ellie. Ito ako kumakain. Kaya pag umakit yung acid ko, kumakatin yung lalamunan ko. Sinabihan ako ng doktor, kumain sa tamang oras, kasi iwas ang kape. Nagkape ako kanina, 2 tasa. Ako, inom muna. Kasi kaya nga, bara kong kape, kaya masarap. Anyway, Miss Ellie, tama yun. I mean, it's not that dahil hindi sila pumirma. It's just because it's minority. That's how it was explained to me. Kaya, primero, sabi ko, boss, baka magalit sila dyan. Sabi ko sa atin. Pero hindi. Kasi, sa majority yan, hindi naman part na minority na mga yung major committee yan. Yun na sinasabi. Tapos pangalawa, may arrangement na dyan. Pinatapos lang. Sinabihan na rin siya na patapusin lang yung treaty na may ginagawa niya para hindi ko. Pero she wasn't told na ako yung papalit. Sinabi lang na it was because that committee is for the majority, hindi para sa minority yon. Alam naman daw nila. That's how it was explained to me na ang atin gusto mo ba, sabi ko, kausapin niyo muna si Senadora Amy. Anyway, sir, may partial report na po yung Blue Ribbon Committee ukol sa ginawang investigation sa flood control anomalies. Napirmahan niyo na po ba yun? Paikot na sa inyo? Ma'am, wala pa kasi nga nasa leave po ako since actually Wednesday afternoon. So wala pa akong idea. Pero I'll definitely see that on Monday. Ang pagkaintindi ko po talaga, yung report na ang alam ko ay dahan-dahan na mag-wind down ang Blue Ribbon sa flood control kasi ang dami nag-iimbestiga ng DOJ, ICI, pati Ombudsman. Papasok pa kami dyan. Kaya nagkakaproblema nung last hearing, mga nag-invoke ng right to self-incrimination at sinasabi baka sila ay sumabit. Merong kailangan, di ba? Pati mga witnesses, sila Bernardo, kailangan magpaalam pa sa DOJ, sasabihin nila, sila Alcantara. Kasi nga baka maging subjudice. So, mahirap. Mag-imbestiga kami. Pagkatapos sasabihin, nasa korte na po yan, may kaso na po ako dyan. Hindi na makapisalita. Paano mo pa i-cross-examine o tanungin yung tao kung may kaso na nga sa courts. Pero sabi ni Senator Ping Lacson, ang chairman ng Blue Ribbon, lahat ng sinabpi na kahit sumagot doon sa show cause order, talagang naka-schedule na i-cite in contempt sa next hearing at ma-issuehan na ng warrant of arrest. So ito ba, sa tingin nyo makatutulong yung i-issue warrant of arrest para madali nang makuha, maaresto itong si Saldico? Kasi, madam, parang pambabastos naman yun. There's an investigation, Blue Ribbon, papagkatapos hindi ka sisipot. Talagang unfair naman sa iba yun, ng mga sumipot, di ba? Giving explanation. So, everybody has to attend. Pag ikaw pinadalhan ng gano'n, nasa PINA, binigyan ka show cause order, tapos di ka pa sumagot, talagang warrant para isang abutin mo. So, duty yun ng komite. Pero kung ako tatanungin siguro, I think we have to start winding down, Miss Ellie, kasi kung titusin, ang dami nating problema na kinakaharap Isang problema dyan, lahat siguro ikaw, nakasama ka sa mga sorties, kahit sino dyan. Ang bukang bibig, simula sa LGU, local elections, hanggang dito sa national. Pagkain, murang bilihin, murang pagkain. Tapos, libreng paggamutan, murang pagpapagamot. Ang tanong ngayon ng taong bayan, saan na yun? Hindi doon na-focus. Kasi nakafocus tayo, di ba? Pagpasok, primero, yung flood control. Well, may accountability, tama naman yun. Talagang kailangan mapanagot yung mga nakaw, di ba? Tapos, pagkatapos yun, parang hindi pa tayo masaya. Gumugulong na yung flood control investigation. May nagsampa naman ng yung impeachment kay Vice Presidente. Sabi na nga last year, may 1-year ban. Pinilit na namang sampa.
Pag di pa nakontento, pati yung Pangulo, sinampahan din ng impeachment. Yung ala namang katapusan, tama din naman yung sinasabi ng kabila na ito, nagsalita na yung Supreme Court, let's move on. So, yun din siguro panawagan ko sa mga kasamahan ko sa Congress, sa Senate na why don't we try? Kahit na we just try na move on, di ba? Let's work on something more bigger picture. Yung hinahabol natin accountability, tama naman yun. There's a time for accountability. Pero what is the pressing issue right now? The pressing issue, yung mga kababayan natin, Miss Sally, kulang eh. Siguro ikaw nararamdaman mo rin when I was a reporter, I feel the same way. Na yung sweldo mo hindi mapagkasya, yung Totoo po. yung 15 mo na sweldo hindi umaabot sa 30. Maski na mag-asawa pa kayo nagtatrabaho, hindi talaga umaabot, lalo na pag may nagkasakit, di ba? Will you tell me na napagkakasya ninyo? Of course not. Pag anak mo na nagkasakit o magulang mo, mangungutang ka, yun na isubi mo, may babayad mo. So, paano mo magkakasya? Ang malungkot dito, everybody promise eh. Wala akong narinig na politiko simula sa konsehal hanggang sa senador na hindi nangako na gagawin ko para umayos ang buhay natin, affordable ang pagkain. Yun ang sigaw na lahat eh. Kung matatandaan mo, di ba? Everybody was using that word na murang bilihin, murang pagpapagamot. Nasaan na yun? Di ba? The question is, where is it? Kapag naupo na, nakalimutan na yung mga campaign promises. Ayun na nga. Kasi ngayon, sasabihin, kasi busy kami sa flood control, busy kami sa impeachment. Well, you cannot say that. Isabay mo na rin, di ba? Total, may flood control ka, may impeachment ka. Pinag-usapan ba? May narinig ka ba na naka-headlines, Miss Sally, na pinag-usapan ang waste, how to reduce the prices of food? May pinag-usapan na ba na sa headline? Hindi. Purong headline natin, Miss Sally, flood control, impeachment ni VP Sara, impeachment ni President Marcos. Why can't we, kahit na once in a while, mabasa natin na gumagawa na ng paraan ang Kongreso at Senado, mapamura ang bilihin ng pagkain. Wala pa ako nakitang headline, Miss Sally, since nanalo kami lahat. Promise. Pero at least kayo nagkaroon ng hearing para sa pag-institutionalize sa AIX na may provision ng anti-EPAL. At least, isa rin, kumbaga, to make sure na matatanggap ng mga mahihirap nating kababayan yung AIX. Kasi it was a promise eh. That was the promise I made. Kailangan ko ito pa rin. Aasahan ng mga tao. Yun na nga, bagamat yan, inumpisa na namin yung hearing pero nakapaloob na sa GAA, bawal na ang sino mang politiko. Simula sa kagawad hanggang sa national level, bawal na. Na nandoon ka, or mukha mo, or tarpaulin mo, na nagsasabi, happy birthday mayor, happy birthday governor, bawal na yon. Distribute, you distribute. O papuntahin mo na lang sa office ng DSWD. Kagaya na nangyari ngayon, nasunugan ng 120 vendors sa Puerto Princesa City, nasunog yung kanilang paninda, walang mga paninda. Tinatanong ako, ano sir, Sen, pupunta ba ito po? Gawin ba natin ito sa plaza? Sabi ko, ba't mo gagawin sa plaza? Ba't di mo pupunta sa DSWD? Doon sila pumila, doon sila kumuha ng kanilang pera na pambayad. Tumugon naman kagad si Secretary Rex Gatchalian. Sabi ni Secretary Rex, sabi ko, boss, baka matulong ito mga kababayan. Sige sir, papuntahin mo na sa office namin kung ilan yan. At may dalala sila ng dokumento. Ayun, bibigyan mo sila sa Monday. Oh, that's good. Anyway, sir, may pahabol lang yung tanong aking kasama bago kayo pakabalan. Alright, sige po. Ako po si Anjo rin yun at tanong ko lang po dito, Senator Tulfo, kasi since magiging chairman na po kayo ng Senate Committee on Foreign Relations, bukod sa ASEAN, ano po yung uunahin ninyong tututukan na region na na parang sabihin na lang natin may mga geopolitical tensions kasi meron sa Middle East, marami yan sa Iran or sa Israel, generally yung buong Middle East. Meron ding mga issue sa Europa, sa America or sa United States, yung mga kudeta sa Africa and the wider Asia Pacific. So, alin po doon ang uunahin po ninyo, sir? I'm just curious kung alin po sa mga geopolitical tensions sa buong mundo ang uunahin nyo bukod po sa ASEAN, sir? Di natin trabaho actually, sir, na pakialaman yung mga tension nila doon sa ibang bansa. Basta ang concern po natin at ang magiging focus po ng foreign affairs natin is yung sa kapakanan po ng ating mga manggagawa at ang ating mga mamaya na nasa ibang bansa.
Kung sila po ay mga OFW na nabibigay po yung mga naipangako sa kanilang mga kontrata, kasama po yan. At saka kung ano pa po mga open markets na po pwede nating pagdalhan sa mga kababayan natin, kasi may mga bansa po sa Middle East na kawawa yung ating mga manggagawa, baka pwede nating ilipat. May mga openings na nakausap ko na rin yung secretary po ng DMW. Hindi sa nanghihimasok ako sa Department of Labor natin or OFW committee. Pero sinasabi ko, isa sa mga usapin niya na pwedeng pag-usapan din ng Committee on Foreign Affairs at saka ng Committee on OFW at saka Labor para kung saan pang other markets. Yung sa atin po siguro, dami na ho tayong problema. Papasok pa tayo sa mga geopolitical situation po. Problema pa yan. Basta sa atin po, yung kapakanan po ng ating mga manggagawa, ating mga mamayan, ano pang pwede nilang matulong sa atin. Kasi tayo naman, alam mo naman, malungkot, masaklap man pong aminin na ang isa sa major industry natin, magpadala ng mga tao sa ibang bansa, mga manggagawa. Yun na lang po siguro na suportahan niyo po aming mga manggagawa, tulungan niyo po, protektahan po ninyo. Yun lang po yung siguro ang hihilingin natin. Yan ho siguro muna unahin natin. At kung ano pa mga other markets na pwede mga kababayan natin. At kung na rin may mga tensions, kagaya po yung sa Taiwan siguro, pwede natin kausapin ang China na kung if ever magkakagulo, baka pwedeng may access kami na makauwi muna yung mga kababayan natin. Things like that or doon sa Israel. Sa Iran, yung sa Iran din po, sir. Opo, isa pa po rin yan. Dapat to kausapin natin yung ambasador na nila dito. Pero dapat trabaho po yan ng kuha natin ng DFA. Paano ba? Ano ho ba yung mga plano, yung mga evacuation, kung kailangan mga preemptive evacuation po ng mga kababayan natin para hindi makuha sa sigalot. Kailangan po nating malaman at may mga in place na. Ito sasabihin natin, Mr. Ambassador ng Iran, ito po ang plano namin. Sakaling magkagulo, pero po bang way forward or exit, paano maka-exit yung mga kababayan ho namin na safely makalabas po ng inyong bansa. Yung mga bagay, ganun ho mga bagay. On that note, marami pong salamat, Senator Erwin Tulfo. Thank you so much po. Maraming salamat po, Thank sir. you po, Ma'am Sally. Thank you po, Sir Anjo. Thank you po. Ang oras po natin, 3 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. DWIZ Balita, Sabado. Nagkalat ang mga peking balita, mga peking produkto, peking seller, mga panlulokong gusto lang kumita ng pera. At minsan, buhay ang kapalit sa hangarin ng DWIZ na ibigay ang tamang balita, tamang paglilingkod, hatid sa bayan ang bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Abangan sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM, DWIZ News TV at Aliw. At yan ang kabuuan ng mga pangunahing balita ngayong huling araw ng Sabado sa buwan ng Enero, January 31, 2026. Kami po inyong mga naging tagapagbalita. Sa ngalan ni Patrol 45, Raul Esperas, ako po si Anjo Riñon. At ako naman po inyong lingkod, Sally Ortega Bueno. Ang tabayanan, susunod agad ang El Pueblo Publiko kasama si Ryan Lau. DWIZ Balita, Sabado. On air, online.